Din ngayon, ipakita ko sa inyo kung saan natin ma-download yung Nyok na software. So, ang Nyok na software, ma-download siya sa website na ang pangalan foundry.com. So, ito yon. So, enter natin. Din ngayon, ipakita ko sa inyo kung saan makita yung price sa Nyok na software. Kung ano yung presyo sa Nyok na software. So, click natin itong nakalagay na product sa itaas. So, then next, click natin itong Nyok family. Then next, click natin itong buy na nasa kilid. So ito, i-click natin ito. So pag i-click natin yan, automatic ma-scroll siya sa ibaba. Ganon. So mapupunta tayo dito. Ganon. Din take note lang, pag i-click natin yung buy, minsan din ay hindi siya automatic ma-scroll, malagay tayo sa ibaba. Ang mangyayari kapag i-click natin yung buy na nakalagay sa itaas, ang mangyayari is dito lang tayo mapupunta, hindi na siya ma-scroll automatic sa ibaba. So ang gagawin lang natin para makita natin yung presyo sa Nyok na software is i-scroll lang natin sa ibaba. So i-scroll natin sa ibaba. So yan. So pag i-scroll natin sa ibaba, so makikita na natin dito yung presyo sa Nyok na software. Ano? Then kung susubukan ninyo itong ginagawa ko, tapos hindi ninyo makikita yung presyo sa Nyok na software, so pwede din dito kayo pupunta. So type tayo ulit dito ng foundry.com. Then scroll natin sa ibaba, then click natin itong all products. Then scroll natin sa ibaba, hanapin natin dito yung mayroong nakalagay na Nyok. So ito, may nakalagay dito na Nyok. Then click natin dito yung learn more. Then ang gagawin natin, scroll natin sa ibaba. So scroll lang. So dito nakalagay dito yung Nyok na presyo. At nakalagay din dito yung Nyok X na presyo. Then kung i-scroll natin sa ibaba, so dito nakalagay dito yung presyo sa Nyok Studio at presyo sa Nyok Render. Then i-scroll natin sa itaas, so merong nakalagay dito ng mga company. So dito nakalagay dito yung company na Dinig. Then take note lang, itong Dinig na ang spelling D-N-E-G, tinatawag din ito na double negative. So in short, ang tawag sa double negative is dinig. So yung D, yan yung double. Din neg, ibig sabihin dyan, negative. So kaya't ang short name na tawag sa double negative is dinig. Ganon. Kaya't yung dinig at double negative ay same lang yan, pareha lang yan. Ganon. So yan. Then dito, nakalagay din dito yung company na Framestore, Mail, MPC. So ito ng mga company is, ito yung naggagawa ng VFX sa movie sa Hollywood. Then take note lang, ang dahilan bakit nilagay ito ng mga company sa website na foundry.com kasi itong company na Dinig, Framestore, Mail at MPC is 100% gumagamit sila ng Nyok na software. Confirm na gumagamit sila ng Nyok na software para sa VFX compositing or para sa high-end VFX compositing. Ganon. Kaya't nilagay itong mga company na ito sa website na foundry.com. Then itong company nga Dinig, ito yung company na tinarbahuan sa Pinay VFX artist na nakatrabaho sa Hollywood doon sa ibang bansa. Nang pangalan niya ay si Joan Belen na binalita ito sa ABS-CBN at ito yung video niya. Vancouver-based visual effects artist na si Joan Cordero Belen. Nung nagtatrabaho pa lang si Belen sa Singapore, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-training sa London bilang isang visual effects artist para sa Hollywood. It was actually probably the toughest decision I had to make, but then I had this. Nagsimula si Belen bilang isang roto artist sa Hellboy habang nagtitraining siya sa kumpanyang Double Negative. So sinasabi dito sa video na si Joan Belen is nagtitraining sa company na Double Negative. Then ang proof ko dyan na ang Double Negative, ang tawag din sa kanya is Dinig. Dahil sa video din ni Joan Belen na naka-upload sa ABS-CBN News. Kasi tatlo tong video niya na naka-upload sa YouTube. So dito din sa isang video niya na naka-upload sa ABS-CBN News, in-interview siya dito. At ito yung sinasabi niya. And biglang dumating po yung company Double Negative, which is Dinig. Sila po yung gumawa ng yung mga Oscar-winning films natin. Yung Dune, yung Inception. Yan. Sila po yung gumawa nun.
So yan. So ito si Joan Belen is na topic ko to sa nakaraang video ko. Then ito yung nirecommend ko na pwedeng tanungin ng mga tao kung totoo ba yung sinasabi ko na ang Nyok na software is ginagamit ba siya sa mga big budget Hollywood movie doon sa ibang bansa sa paggawa ng high-end VFX compositing. So anyway, balik tayo sa topic sa presyo sa Nyok na software. So ito yung mga presyo sa Nyok na software. So dito meron nakalagay dito na annual subscription, then nakalagay din dito quarter rental. So kapag naka annual subscription, ito yung presyo niya, mahal. Then pag i-click natin yung quarter rental, so mas mura siya. Then balik natin dito sa annual subscription. So ito yung price niya kapag nakaselect yung annual subscription. So ang price sa Nyok is $3,649 every 1 year yan. Then ang price sa Nyok X is $4,969 per year yan. Ganon. Then scroll natin sa ibaba. So dito ang presyo sa Nyok Studio is $6,069 per year. Then ang presyo sa Nyok Render is $440 per year. So sa video ko kagahapon ay hindi ko nabanggit itong Nyok Render. So ang dahilan na hindi ko to binanggit yung Nyok Render sa video ko kagahapon kasi itong Nyok Render ay hindi naman talaga to yung mismong software niya sa Nyok na software. Kasi itong Nyok Render na ang presyo is $440 is ang purpose nito is para yung Nyok na software is pwede na siyang gamitan ng render farm. Ang purpose ng render farm para mapabilis yung render, ganon. So i-research na ninyo sa YouTube kung ano yung render farm, ganon. Din ang software lang talaga dito is itong Nyok at itong Nyok X at itong Nyok Studio. So yung Nyok X is mas advanced pa sa Nyok. Din yung Nyok Studio is mas advanced pa sa Nyok X. Din sa mga big budget Hollywood movie, ang ginagamit talaga dyan na compositing software is Nyok X or Nyok Studio. Ganon. Kasi mas advanced yung Nyok X at yung Nyok Studio. Pero kung interviewin sila, ang sasabihin lang nila is Nyok lang. Kahit ang ginagamit nila is Nyok X or ang ginagamit nila is Nyok Studio. Ganon. Kasi yan yung nakasanayan kasi. Kasi ang Nyok X at Nyok Studio, in short, ang tawag dyan is Nyok lang ang tawag dyan, in short. So para mapabilis yung pagsalita, so Nyok na lang ang babagitin. Kasi ituro ko sa inyo ngayon yan kung paano mag-install ng free version na Nyok na non-commercial license na limited lang yung tools niya. Okay, right, magsimula na tayo. Then ngayon punta tayo sa website na ang pangalan foundry.com. So type tayo dito foundry.com. So yan, ito yung i-type natin. Then enter natin. Then next, click natin itong may nakalagay na products dito sa itaas. I-click natin ito. So yan. Then next, click natin itong Nyok Family. Click natin yan. Then next, click natin ito. Itong mayroong nakalagay dito na Nyok Family. Click natin yan dito na banda para ma-expand siya. So click natin yan. Then click natin itong mayroong nakalagay na non-commercial. So click natin yan. So dito, meron nakalagay dito na Git Nyok non-commercial. So ito yung dapat i-click natin. Huwag natin i-click itong nakalagay sa itaas na try for free. Huwag natin i-click yan. Ang i-click natin itong meron nakalagay na Git Nyok non-commercial license. Then pag i-click ko yan, dito tayo mapupunta. Then mag-create tayo ng account para ma-download natin yung Nyok na free version na non-commercial. Na ito na software is bawal to gamitin sa commercial na gawa. Pwede lang ito gamitin for personal use lamang at practices, ganon. Then ang tools nito ay limited lang, hindi ito katulad sa paid version na kompleto yung tools niya, ganon. Then ngayon, ito nga link na mapupunta tayo sa Nyok non-commercial, ito na link is nilagay ito sa video na ang nakatitle Why I Quit After Effects to Work in Hollywood VFX. So i-open natin itong video na ito. So open natin, then dito sa description sa video niya, so dito nakalagay dito yung link sa Nyok na non-commercial license. So i-click natin yan. So pag-click natin, dito tayo napupunta. So ano mang tinignan natin kanina nga Nyok non-commercial is ito din yun na link. So pareha lang yun sila. Then ngayon, i-click natin itong Git Nyok non-commercial. So pag-click natin dyan, so dito tayo mapupunta. So kailangan mag-create tayo ng account, mag-sign up tayo. Take note lang kung nakagawa ka na ng Foundry account, so para masigurado na
makakreate talaga tayo ng account sa non-commercial, so mas okay na gagawa tayo ng bagong account. So dito gagawa tayo ng account, then make sure lang na yung email na gagamitin natin is active pa siya, ma-open pa natin siya, then maka-receive pa siya ng email, ganon. Kasi habang mag-create tayo ng account dito sa foundry.com is magsisend sila ng link sa Gmail natin or sa email natin, ganon. So mas mabuti ang gamitin natin na email is Gmail, yung sa Google. So yan. So dito, type ko dito yung pangalan ko, LG, then last name, Unson, then yung email ko na Gmail. Then i-check ko yan, then i-click ko tong next. Then dito, try kong piliin dito yung student. So yan. So kapag i-click pala natin yung student is hanapan tayo ng school, no? Pero dito pwede tayo maglagay-lagay lang dyan ng name sa school na hindi nag-exist, no? Then mas mabuti na piliin na lang natin yung individual, no? Para hindi na tayo hanapan ng school. Karon. So i-click natin yan yung individual. Then ngayon, click natin itong compositing, editorial, and review. So yan. Then select natin yung country natin. So dito, piliin ko dito yung Philippines. Then i-check ko ito. Then i-click ko itong create account. Yan. Then dito, merong nakalagay dito na thank you for signing up. Please check your inbox to get started. So yung Foundry na website is nag-send sila ng link sa Gmail natin. Then ngayon punta ako sa Gmail ko. Type ako dito gmail.com. So dito naka-receive ako dito ng new email. So i-click ko lang yan. Then next, i-click ko itong validate email. So yan. Then dito, scroll lang natin dito sa ibaba. Yan. Then dito, mag-type na tayo ng password dito, no? Then take note lang, ang i-type natin na password is 8 character siya pataas. Then meron siyang capital letter, then meron siyang special character, then meron siyang number para maging okay yung password natin. So i-click ko ito. Then dito pag click natin, automatic nilagyan nila ng password na naka-random. Then kung i-click mo itong use strong password, so ibig sabihin itong nilagay nila nga recommended na password is ito na yung password mo. Kapihin mo lang ito para may backup ka sa password mo. Then sa akin, i-click ko itong choose your own kasi gusto ko na gagawa ako ng sarili kong password. So yan. So i-click ko yan. Then type ako dito ng password ko. Yan. Type ko ng password. Then next, click ko itong confirm. Yan. Then next, i-save ko lang to para makasave na yung password niya. Then next, click ko itong continue. Yan. Then dito, i-click lang natin dito itong mayroong nakalagay na login sa ibaba. Kasi hindi na tayo mag-sign up kasi nakagawa na tayo ng account. So, login na tayo. So, i-click natin itong login. So, yan. Then dito, scroll natin sa ibaba. Then, i-check ko yan. Then dito, pipiliin ko na dito yung individual, no? Then, click submit. Then dito, i-download natin yung Nyok na software. So, ang gamit na operating system ko sa desktop computer ko is Windows. So, kaya pipiliin ko dito yung Windows na format. Then sa inyo, depende din yan sa inyo kung anong ginagamit nyo na operating system. So, kung ang gamit niyo na operating system sa desktop computer niyo is Linux, so Linux ang pipiliin niyo. Ganon. Then kung ang gamit na operating system niyo is Mac, so Mac ang pipiliin niyo na i-download niyo. Then sa akin, ang gamit na operating system sa desktop computer ko is Windows. Kaya itong Windows ang i-download ko. So, i-click ito. So, yan. Then, scroll natin yan. Basahin natin yung information. Then, click natin itong agree. Yan. Then, yan. Pumap up na yung na-download natin. So, dito, ginamitan ko siya ng IDE para mabilis yung download. Then, i-browse ko lang siya kung saan yun malagay yung output na dindownload ko. So, dyan ko ilagay. Then, click ko yung start download. So, yan. Na-download na. So, yan. Tapos na ko siyang na-download. So, click ko tong open folder. Yan. Para automatic ako mapunta sa output kung saan ko nilagay yung i-download ko. So, dito i-extract ko lang siya. So, kailangan yung desktop computer niyo is installan niyo ng WinRAR o 7zip para ma-extract siya. Then, open ko yung folder. Yan. Then, double click ko ito or right click, then click install. Then, click next. Check natin yan. Then, next ulit. Then, click install. So, yan.
Hintayin lang natin na matapos. So yan, then click natin yung finish. Then dito, pagkatapos natin ma-install, so makikita natin dito na marami yung na-install. So dito, i-separate natin dito yung merong nakalagay na non-commercial. So i-separate natin itong Nyok Studio non-commercial, then itong Nyok X non-commercial, then itong Nyok non-commercial. Then i-open ko itong Nyok X16 non-commercial. So yan. Then dito, may lumalabas na ganito. So makikita natin dito sa malapit sa merong nakalagay na login license. Merong arrow dito. So i-click natin yan. So pag-click natin dyan, so may ganitong pop-up up. Then minsan din ang pop-up up is diretso na siya ma-open yung browser. Mapupunta na tayo automatic sa Foundry na website. Then sa akin dito is kailangan pipili pa ako ng browser kung ano yung browser na i-open ko. So dito pipiliin ko lang dito yung browser na Google Chrome. So i-click ko yan, then click OK. So ang nangyari, na-open na yung browser na Google Chrome, then napupunta ako dito sa Foundry na website. Then dito, i-click ko lang dito yung activate. So yan. Then balik ako doon. Then dito, i-check ko lang ito meron nakalagay Nyok INC. So i-check ko lang yan. Then next, i-click ko tong meron nakalagay na install. So i-click ko yan. So yan. So dito merong nakalagay na individual license installation sa 6vol. So yan. Then click ko itong done. So yan. So dito merong nakalagay dito na September 11, 2025. So yan yung date kung kailan na-release yung version na Nyok 16.0 P6 karon. So yan, na-open na yung Nyok na software. Then i-click natin itong allow access. Ayan, minimize lang natin yan. Then okay natin dito. Then press ko yung S. Then i-select ko dito yung 1080p na resolution. Then press ko yung tab. Then type ako dito text. Then i-drag ko yung arrow niya dito or press 1. Then type ako dito ng address ko. So ipakita ko yung address ko. Yan, i-forward ko lang dito na part. Yan. So yan yung address ko. Then take note lang noon ang narinig ko noon talaga yung non-commercial na version ng Nyok na software is hindi talaga siya ma-expire. Ganon. Pero iwan ko baka nagbago na yung sistema sa Nyok na yung Nyok na software na non-commercial version is pwede na siya ma-expire. Kaya kung susubukan ninyo yung ginagawa ko dito na nag-install ako ng Nyok non-commercial license na version, so subukan ninyong i-open sa loob ng 3 months o 4 months. Ganon. Basta ang i-open lang ninyo yung Nyok na merong makalagay na non-commercial para ma-sure na ang in-open ninyong version na Nyok na software is yung non-commercial version. Ganon. Katulad sa pinakita ko dito ngayon. So, ganito dapat yung i-open ninyo na software. Merong makalagay na non-commercial. Ganon. Then, sa loob ng 4 months, pag i-open ninyo, is ang nangyari is gumagana pa rin yung non-commercial version na Nyok na software. So, ibig sabihin lang dyan is hindi talaga siya ma-expire yung non-commercial version na Nyok na software. Ganon. Din kung ang mangyari, pag open ninyo sa Nyok na software na non-commercial version, sa loob ng 4 months is hindi na siya gumagana, na-expire siya. So, ibig sabihin, binago na talaga yung sistema sa Nyok na software. Ganon. Then, take note lang, noon talaga, habang gumagamit ako ng Nyok na software ay hindi talaga ako gumagamit ng version sa Nyok na software na non-commercial version ng Nyok na software na limited lang yung tools niya. Kasi ang ginagamit ko noon na version sa Nyok na software is crack version yon na Nyok na software na kumpleto yung tools niya na hindi limited yung tools niya. Ganon. Pero yon na software ay illegal yon kasi crack yon, hindi yon binili. Then dahil crack yon, kumpleto yung tools niya. Ganon. So yan yung software na ginagamit ko noon.